Sabi ni Attorney Panelo, Salmao Sidong Panelo, yung panggigipit daw ng Kongreso sa SMNI, mag-mimitsa ng pagpoprotesta ng maraming Filipino. Asa pa kayo? Di nga lumampas ng 10 yung mga sumama sa protesta. Di ba? At yung panawagan ninyo ng support doon sa dalawang fake news peddlers, hindi man po pinakikinggan ng mga tao. Alam kasi nila na tama yung ginagawa ng Kongreso. Ito yung sabi ni Panelo, mga kababayan. Attorney Salvador Panelo, panggigipit ng Kongreso sa SMNI, magmimitsa ng pagprotesta ng maraming Filipino. Asa pa kayo na mabibilog ninyo yung isipan ng mga mamamayang Filipino. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na niya, Mr. Maravillas. Itong sabi ni Panelo, assuming na abogado. Kala niya, mapapaniwala niya yung mga mamamayang Filipino at support po sa SMNI. Inasubaybayan po ng mga tao ang punot dulo kung bakit in hot water po yung SMNI. Kayo yung nagsimula ng gulo. Kayo yung umatake ng umatake. Kayo yung nanira. Hindi ninyo malilinlang ang mga mamamayang Filipino. Nasubaybayan nila. Kung sino yung may sala at yung Congress po, very fair po sa presentation nila sa investigasyon na to. Ayaw nilang sumagot ng diretso, pinagtatakpan nila yung kanilang mga kamalian. Napakalinaw po na nagkamali at inamin nila sa congressional investigation na mali yung information. Walang 1.8 billion pesos na winalda si Martin Romualdez. At yung source nila, by admission ni Ka Eric, mga kababayan, hindi man po yung Congress, yung House of Representatives. It was the Senate. Somebody from the Senate. Doon pa lang na magsa-source out ka ng balita tungkol sa Kongreso, pero ang source mo Senado, dati na pong may problema. Di ba? Paano naman na ang involved na agency, Congress, pagkatapos kukuha ka ng information galing sa Senado? Ano yon? Di ba sablay na sablay mga kababayan? May mali siya. If they are actually for the truth, nang matanggap nila yung information, si Ka Eric for example, siya daw ang nakakuha ng information, may nagtimbre sa kanya. Before niya sanang nilabas
ang alleged 1.8 billion. Kumontak na siya. Kinontak na niya sana yung Kongreso mismo. Tinawagan niya o kung hindi, pinuntahan niya to confirm the report. Pero hindi nila yon ginawa. So anong ibig sabihin? Talaga pong paninira. Gustong gamitin nila yung issue na propaganda, black propaganda laban kay Martin Romualdez. Napakalinaw na gusto nilang siraan si Martin Romualdez po. Kaya sabi nga natin, kung magsara yung SMNI, deserve. Tambak yung violations po. Yung magpalaganap ka lang ng fake news. Dati ng violation po ng franchise. Ang dami pang nakalkal na violations mga kababayan. Hindi lang ng franchise, pati ng ating konstitusyon. Kaya sabi ko sa inyo, namomoro na ngayon ang SMNI. And they want to rally support from the people. Hindi nila magagawa yon. Hindi nila malilinlang ang mga mamamayang Filipino kasi mulat na po. Nasubaybayan nila ang istorya. Kaya huwag kami panelo. Ito yung sabi niya rito. Kamara de Representantes, tingnan niyo naman ang kalakaran ng inyong mga ipinakulong. Ilagay ninyo ang mga sarili niyo sa kanila. Imukhang hindi ho makatao yan. Tama na yung binigyan ninyo sila ng leksyon at idimanda nyo kung talagang mayroong kasalanan para malaman natin kung mayroon ngang kasalanan o wala. Sapagkat yun ay in the realm of speculation pa lang. Ang hukuman lang ang makakapagsabi kung mayroon kang paglabag sa batas. At saka, alam po ninyo, hindi maganda na idadamay po ninyo ang network or SMNI. Huwag ninyong isama yan sapagkat yan ay magmimitsa ng protesta ng maraming kababayan natin. We do not want to reach that point where there will be again activism in this country, sabi po ni Sal Panelo. Natatakot kasi kayo na magsara yung SMNI kasi mawawalan kayo ng mouthpiece. Mawawalan kayo ng platform sa inyong mga propaganda laban sa administrasyong Bongbong. At yung China, mawawalan din ng mouthpiece kasi yung China, kakolabs yung SMNI. Ngayon, under investigation na rin. Sa pagpapatuloy ng congressional investigation, kinakalkal na ng mga congressmen kung saan kumukuha ng support ng talent fee, saan galing ang talent fee ng dalawang fake news peddlers. Kasi inamin ng SMNI attorney na wala man sponsor yung dalawang fake news peddlers. O, di ba? Ngayon, yung talent fee nila na 100,000 pesos each, saan galing? Yun ang aabangan natin bukas mga kababayan. Baka niya Mr. Maravillas galing kay Xi Jinping. Hindi natin alam. Ngayon, itong warning po ninyo, Atty. Sal Panelo, malayo po na makakuha kayo ng support sa mga mamamayang Filipino. Nakita na namin yung mga nagprotest, hindi nga lumampas ng 10. What? Di ba? O, ngayon, yung dalawang fake news peddlers mga kababayan, gustong gawin nilang bayani. O, magkayaka pa yung dalawa. Dinadramatize nilang todo para makakuha ng sympathy galing sa mga mamamayang Filipino. Malayo po na makakuha ng sympathy sa mga tao. Palabas po ng mga kung ano-anong kwento yung mga minions nila. Yung mga kukunting kakampi. Ayan po. Day for Hunger Strike daw, December 9. Di tuloy-tuloy ninyo yung hunger strike ninyo. Di ba? Karapatan ninyo yan. Pero karapatan din ng Kongreso na alamin ang katotohanan. Kasi sumobra po kayo. So ito yung latest ngayon mga kababayan sa SMNI. Yung suspension po ng SMNI operation, nakadepende na daw po sa NTC. Sabi ni Johnny Pimentel, Congressman,
We already passed a resolution urging the NTC to suspend the airing of SMNI. It is now up to the NTC whether they will act on it. Sabi naman po ni Migs Nograles, pending the recommendation of the Committee on Legislative Franchises on the alleged violations of SMNI, it is the duty of the National Telecommunications Commission, NTC, to immediately stop the deliberate dissemination of false information. Kasi tuloy-tuloy pa sila sa kanilang mga black propaganda. So yun po mga kababayan, ang mga developments ng balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.